todo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na phenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektado. Isang paalala mula sa GV 99.9. GV 99.9, your good vibes. Oras natin sa buong Pilipinas, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ka-vibes, nakatutuko pa rin sa GV 99.9, your good vibes. At kasalukuyan pa rin po kayong nakakapiling ni DJ Joey Boy sa ating programang Huntahan at Balitaan sa GV 99.9. At tulad nga po ng ating naipangako kanina, para po sa kabatiran ng ating mga ka-vibes, kahapon nga po Mayo 8 ay nagkaroon ho ng isang sunog dyan sa residential area sa Batangas City. Kahapon po yan ng hapon at ayon nga po sa ulat ng Batangas City Fire Station ay nagsimula daw ang sunog bandang 1:30 at nadeklarang fire out makatapos ang ilang oras. At ayon po sa ating napag-alaman ay ilang kabahayan nga po ang apektado at pamilya na naririyan ang kasalukuyang tinutulungan ngayon ng barangay. At para po tayo ay makibalita at makikamusta sa kalagayan ng ating mga ka-vibes dyan sa Batangas City, makakasama po natin ngayong umaga sa linya ng telepono ang kanilang kapitana, si Kapitana Che Rayos mula sa Batangas City. Kapitana, magandang morning at welcome po sa programang Huntahan at Balitaan sa GV 99.9. Yes po, magandang umaga po. Si Kapitana Che Rayos po ito from Barangay 24. Ayan, muli maraming salamat po Kapitana sa pagpapaunlak po ninyo ng aming imbitasyon. Kami po ay makikibalita sa inyo Kapitana dahil alam po namin na kayo po ang kaagad-agad ay rumisponde sa inyong mga kababayan o kabarangay dyan sa Barangay 24. Ay maaari nyo po ba kaming bigyan ng impormasyon ano ho baga ang nangyari at ilang pamilya ho o individual sa kabuuan ang apektado ng nangyaring sunog? Opo, tama po kayo. Nung nag-start po yung fire, may nagpunta po dito ng mga residente para ibalita nga po na nagkameron po ng mayroon pong sunog sa Purok Uno. Ngayon po, di agad-agad nga pong rumisponde ang barangay. Kasama po ako, kasama po ang ating staff, mga kagawad, barangay tanod, ang ating disaster officer. And then, nag-start po ang sunog around mga 1:15 a.m. and then fire out at 3:10 p.m. And then po, total household po na affected is 13 households and ayan po ay may total na 67 individuals po. Sa kasalukuyan po Kapitana ay saan po sila tumutuloy ngayon at saan po sila nagpalipas ng gabi? Apo. So yung iba po na wala pong matutuluyan, kinupkup muna po namin dito sa aming barangay hall. 5 families po ang nandito sa barangay hall. At yung almusal, tanghalian, hapunan. So, very grateful naman po kami at ang atin pong city government, napakabilis po talaga ng response.
Kaya malaki po ang pasasalamat namin sa ating butihing Congressman Beverly Di Macuja. Mm-mm. Ang ating pong Mayor Marvy Marino ay talaga naman pong agad-agad. Hindi pa po natatapos ang sunog, ay talagang sila po ay nagpadala na kaagad dito ng responde, kagaya po ng mga pagkain, mga first aid kits, yung mga kumpleto po, even po mga paglulutuan po ng atin pong mga biktima. Opo. Sa kasalukuyan, Kapitana, ay dahil nga po alam natin na marami pa pong pamilya at siguro po ay hindi ka agad-agad makakabalik ang ating mga biktima. Ano po ang susunod na hakbangin ng ating barangay at sa atin pong tingin ay ano po ang mga kailangan na tulong ng ating mga kababayan dyan sa inyong barangay? So for as of today po, mga kailangan lagi po yan, syempre food po, mga hygiene kits, mga damit, at yung mga ginagamit nila sa kanilang pagtulog, like po ng pwede pong mga unan, mga kumot. And then for susunod na hakbangin, mamaya po ay kakausapin po natin ulit ang ating DSWD para po doon sa assistance na ibibigay po ng ating gobyerno. I see. Okay po. At sa mga panahon pong ito ay mayroon po ba tayong naitala na nasugatan, nasaktan o dili kaya ay nasawi po sa nangyaring insidenteng sunog na iyan? Opo. Kahapon po, very very minor naman po ang mga ganyang mga nasugatan, at very thankful naman nga po ako. At least po ay wala naman pong masyadong nasaktan, kumbaga minor bruises lang po, minor wounds, na agad-agad naman pong binigyan ng lunas ng ating mga health workers dito sa barangay. I see. Magandang balita po iyan at kahit papaano ay hindi po na inasampulan o na disgrasya ng malala ang ating mga kababayan diyan. Ayon po ba sa ulat ng BFP Kapitana ay mayroon na po bang opisyal na dahilan kung ano po ang pinagmulan ng sunog at nasa gaano ho kaya ang total damages natin? May tala po ba tayo sa ganitong impormasyon? So as per BFP, parang ang kanila pong base sa kanilang naging investigasyon ay fuse explosion po naging dahilan ng ating sunog. And estimately, ang kanila pong estimated na damages is around 6 million pesos daw po, ayon po sa BFP. I see. Ayan, medyo malaki ho at ito ho ay tama ho ba ang aming tala? Nasa 13 kabahayan po ba? Ang total na... 13 po. Yes po, tama po. 13 kabahayan po. Ayan, ay siya. Ay dahil po dyan ay sana po ay maasikaso natin ng maayos ang ating mga kababayan at binibigay ko po sa inyo ang pagkakataon na Kapitana para po pasalamatan muli yung ating mga ahensya at mga nakaagapay sa pagtulong at siguro ay paghingi na rin ng panawagan. Hindi po natin alam, baka may mga kababayan tayo o ka-vibes na gustong magpadala ng tulong ng mga damit o pagkain. Saan po sila pwedeng pumunta at sino po ang mga pwedeng kontakin nila? Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo, maraming salamat po. Una po talagang ang pasasalamat po ng aming barangay at mga biktima ng sunog sa ating Mayor Marvy Marino, sa ating Congresswoman Beverly Rose Di Macuja na talaga pong napakabilis. Sobrang hindi ko po in-expect na talagang hindi pa po natatapos ang sunog. Lahat po sila ay nandito ng ating mga ahensya, kagaya po ng CSWD, CDRRMO, kay Sir Rod de la Roca na talaga pong agad-agad po ang responde para asistihan po ang ating mga nasunugan. Nakaantabay po dyan ang ating mga ambulansya. CSWD po para i-assess agad po ang ating mga kabarangay na nasunugan, ang ating pong PNP. And then especially po talagang ang ating pong BFP na talaga naman pong puspusan po ang kanilang sigasig kahapon para lang pumapula ang ating mga sunog. So isa pa po sa ating BFP na sila po kasi nagkakameron ng programa taon-taon sa aming barangay ng mga trainings para sa fire prevention. Na talaga naman pong kahapon nung nagsisimula pa ang sunog, talagang na-practice po namin yung talagang bucket relay na kanilang ginawang training sa aming barangay taon-taon. So napakalaking bagay po. At syempre po,
talagang ang main thing here is talagang dapat ay mag-ingat. Mag-ingat po. Kumbaga, lagi nating isa sa isip, lalo ngayong Fire Prevention Month, Tama. na talagang ang mga saksak sa ating bahay, ng mga appliances natin, talagang before we exit sa ating mga bahay, talagang double check. Kasi napakahirap pong magsisi sa bandang huli, although wala naman nga pong may kagustuhan at nandyan na. Pero lagi pong nating paalala, prevention is better than cure. At mahirap nga pong magsisi sa bandang huli. And then po, so ang amin pong mga barangay tanods, ang aming disaster officer, barangay staff, and mga kagawad, at talaga naman po kami nagtulong-tulong para po sa pag-cater ng kung anumang tulong ang maibigay namin dito sa aming mga nasudugan. And then ang mga kabarangay ko po na talaga pong nag-volunteer para lamang po magtulong-tulong. Tama. Nakita ko nga po. Opo. Oo, nakita ko Opo, nga kapitan na kayo malaking po ay bagay po. nagbigay ng pagkain kahapon po o kagabi. Ito po ba inyong pahapunan? Immediately po yun. Immediately. Kasi po kami naman po ay sa ganyang larangan, lalo po't ang aming barangay ay laging binabaha. Ay alam na po namin so far kung ano agad-agad ang pangangailangan ng mga biktima, laging unang-una first aid and then pagkain. So mabilis nakapagpakain po agad kami pagkatapos ng sunog, and then preparation for the dinner, and then nakaplano na po yon sa kinabukasang breakfast, tanghalian, and dinner again, and so on and so forth. So regarding naman po dun sa mga pangangailangan, so ayun naman nga po, alam naman po natin na pagkain po talaga. Pagkain, mga damit, kung maaari po ay mga gamot, and even po yung, meron po kami mga seniors na talaga pong, ang mga maintenances po ay nakasama po sa nasunog. Pero may pailan-ilan po kami na kahapon na pinabilhan ko po ng gamot para po yung mga matatanda hindi po makaliban sa kanilang mga maintenances. Ano po? Opo. Ayun, ay talagang ready po pala ang barangay, at talagang maraming salamat po sa inyong agarang pag-responde kaagad at pagbibigay tulong. Talagang first hand ay kayo ay naasahan ng ating mga kababayan. Nung ako ho ay nariyan sa Barangay 24 kahapon, Kapitana, ay napansin ko ho na bukod nga ho doon sa nasunugan ay parang may kasikipan po ang mga daan. Ay ano po ang paalala siguro natin sa ating mga kababayan, lalo na't may mga ganitong pangyayari? Ano po? Ayun na nga po, kasi ito pong aming barangay talaga, dikit-dikit po talaga ang mga bahay, maliliit po ang mga kalsada, and then meron po tayong mga households na ang daan po talaga ay eskinita lang. Kaya lagi ko pong paalala simula po nung ako'y naging pangulo ng aming barangay, na kung maaari lahat ng mga obstructions, mga illegal parking sa ating mga karsada ay talagang dapat sumunod ang aming mga kabarangay. Kasi ang sinasabi ko po sa kanila, kagaya ng pagdating ng ganyang mga emergency situations, napakahirap po ang pagdaan ng mga fire trucks, ng mga ambulance, kung talaga pong napakaraming obstruction. Kaya sabi ko po sa aking mga kabarangay, disiplina para po para po sa kaligtasan ng lahat. Ayan, muli maraming salamat po, Kapitana Che. Siguro po ay panghuli na lamang, baka po may mga karagdagan pa kayong paalala, at siguro po ay outside the disaster at nangyaring sunog diyan, baka po kayo ay may mga anunsyo publiko na nais iparating sa inyong mga kabarangay. Ibinibigay ko po sa inyong pagkakataon, Kapitana. Okay po. Sa aking mga kabarangay po, lagi ko pong paalala sa inyo, nariyan po lagi ang ating Facebook page. Maya't maya po ang aking paalala para po sa ating kaligtasan. Sa akin lang po, alam naman po natin kung ano ang tama at mali, at alam po natin kung saan tayo maliligtas. Ano po? So ang akin pong hiling lang ay hindi naman po para sa pansariling kapakanan, kundi po para sa safety nating lahat. So mas magaling po na tayo may disiplina, tayo po ay sumunod para po tayo ay hindi mauwi sa ganitong mga kapahamakan. Ma-prevent po natin kung ano man ang mga dadating na hindi natin inaasahan. Yun lamang naman po. Muli maraming salamat po sa inyong oras, sa Kapitana Che Rayos ng Barangay 24 Batangas City. Ingat po kayo sa inyong pag-asiste, at ipaabot po ninyo ang aming pagtulong sa ating mga kababayan dyan sa inyong Barangay 24. Maraming salamat po, Kapitana.
Okay po, maraming salamat din po sa inyo. God bless po. Thank you po. Mga ka-vibes, nakasama po natin ngayong umaga ang kapitana, ang barangay chairman ng Barangay 24 sa Batangas City, kung saan nga po nangyari ang sunog kahapon ng hapon na tumupok sa 13 kabahayan at ilang mga kabarangay natin dyan. Kaya doon sa may mga kaya, mga ka-vibes, baka po tayo ay makakapagbigay ng tulong, makakapaghatid ng tulong, ay pwede po tayong lumapit dyan sa Barangay Hall ng Barangay 24 sa Batangas City. At yan muna ang update natin sa oras na ito. Muli maraming salamat kay Kapitana Che Antenor Rayos ng Barangay 24, Batangas City. Tuloy-tuloy po tayo sa ating tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali. Ito po muli ang inyong DJ Joey Boy at kayo nakikinig sa programang Huntahan at Balitaan sa GV 99.9. Your Good Vibes. Karabola, sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3. Ang susunod na bola, mga ka-vibes, sa letra ng B. 30. 30 anyos na? Uy, bingo! Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata. Ay pagkakatindi. 30 taon ng pagbibigay ng good vibes. This is DJ Frank. This is DJ Ikaw, Ronnie. Marako. Ako po si DJ 30 taon ng masayang kwentuhan. Always reminding you that every gising is a blessing. Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon. 30 anyos na tayo. GV 99.9. This is GB 99.9. GB 99.9. 30 na!